We are live. We are now live. Brother Erning, you don't have a sound. Just give us a second. We are still going to fix some of our glitch. Ayusin lang po natin ng konti, yung sound natin. Wala po. Subukan niyo po, kapatid na Erning, na mag-log out muna tapos log in ulit. Can you hear me now, brother? Yan. There you go. You got it. Okay. Alright. Magandang gabi na naman sa ating mga kaibigan at mga kapatid na nasa iba't banda po ng mundo na sumusubaybay sa ating programang pinamagatang ang isang libot isang tanong o katanungan ng mga Beryano. Nasa episode 171 na tayo, kapatid na Jerian at kapatid na Henry. Kumusta kayo? Mabuti po at marami tayong pag-uusapan yung mga nagaganap sa ating paligid at hindi natin kalilimutan magbasa ng mga talata ng Biblia na magiging kasagutan at angkop sa mga katanungan na ibinibigay ng mga Bereano. Kapatid na Erning, kapatid na Henry, good evening po sa inyong dyan. Magsimula po tayo ng panalangin. Panginoon namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan ka po sa lahat. Minsan pa, makikita mo po ang mga anak mo nagsisikap na magkaroon ng nakatalagang oras
para aming patuloy na ipahayag ang iyong mga katotohanan. Mga salita mo, mga aral mo, dapat sana'y natanggap namin noong kami nasa institusyon pa. Subalit, hindi nila ito itinuturo sa mga tao. Ngayon, aming tinatalakay at ang totoo maging sa mga nagdaang pag-aaral namin. Tinalakay na namin ang mga talatang ito, mga salita mong dapat ay nabunyag pa noong pa. Pero Panginoon, hinihiling namin ang patnubay mo sa patuloy naming paghahayag nito. Sana, imbis na masaktan ang mga makikinig, lalo na ang pinanggalingan naming samahan, sana ay magsiyasat sila, buksan nila ang kanilang mga pag-iisip upang sumilang din sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga karunungan ang mga katotohanan ng aming ilalahad. Umaasa kami ng aming mga pagkakasalay, minsan mo pang pinatawad sa amin. Ang lahat po'y sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, mga kaibigan, mga kababayan Opo. at kung saan man dako kayo naroroon ay sana naaabot kayo ng pag-uusapin na ito. Itong pag-uusap natin, marami tayong natututunan. Ano po? Pero hindi namin ipinagpipilitan sa tao kung ano ang aming sinasampalatayan. Ito isineshare lang po natin. Ngayon, tayo ay nasa ika-171 episode na. Ano ba ang katanungan ng Bereano ngayon sa gabing ito, kapatid na Henry? Titignan po natin, medyo, ayan, marapat ba na ipagmapuri at ipagsabi ang ginagawang mga pagtulong o paglingap sa ating mga kapwa-tao? Nako, nasagot natin na yan maraming beses sa ating mga pagsamba, no? Pero sasagutin din uli natin. Pero bago natin yan talakayin, kapatid na Erning, kasi meron bagong lumabas eh. Alam nyo yung ano tawag nito, parang nagse-circular na sa mga Pilipino yung chairman ng iglesia ni chairman, di ba? Parang si chairman Opo. gusto nang kausapin yung buong sambayan ng Pilipino, parang umaarting, ewan natin, no? Pero, alam nyo, wala namang masama siguro na magsalita sila, pero yung ba'y dapat? Ayun ang tanong sa isang leader ng religion. Ngayon, tingnan natin at pakinggan natin kung ano yung sinasabi nito at pag-aralan natin kung ano ba talaga ang pakay nitong mga kaibigan nating ito o mga kapatid nating ito. Ano po? Sige, pakinggan natin. Ito, ipe-play ko po ang audio. Yeah. Nagbabalik po ang saganang mamamayan at gayon po narito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwin Sabala. Ka Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalaki. Teka, gusto muna natin bigyan ng pansin yan, payapang nagmamasid. Yan ang sabi ng kanilang spokesperson. Tuloy natin. Ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya
sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Hop, teka muna kapatid na Erning. Hindi na yata nagmamasid Di ba? Sabi Hindi na. nila, nagmasid. Yan ba pagmamasid pa ba yan? Ang nagmamasid, kapatid na Jeriel, ay nakikinig lang, nakikiramdam. Pero ito ay medyo nagme-meddling na ito. Ha? Yeah. Ito nanghihimasok na sa... Meron tono Meron tonong gustong palabasin, di ba? Yan ang ibig na palabasin niyan. Ayan. Nakita nyo, no? Yan ngayon ang stand nila. Alam nyo kasi, mamaya malalaman natin kung tama ba. Kasi yung nagsasalitang yan, ministro daw yan eh. Ministro daw. Ewan ko, yan ba ang katangian ng isang ministro ng Diyos? Yan ang tanong, di ba? Titingnan natin at kung papasa siya at papasa yung kanyang boss sa pagtuturo ng Biblia kung ano ang dapat na gawin ng isang ministro ng reliyon. Ayan. Alam nyo, nung araw, pinupuna natin yung iba. Di ba? Mhm. Kapag ka nakikilap, naghihimasok, sabi pa nga nung tayo, pag bumuto tayo, dahil karapatan natin yan, pero hindi tayo nanghihimasok sa politika. Dito, sa tono nitong ministrong ito, no, pupunahin ka lang namin. Kasi sana, hindi ganyan ang binasa mo. Wala ka namang magagawa May magagawa ka bang hindi mo babasahin yan o ibahin mo yan o di may kinalagyan ka, di ba? Ngayon, yung salita na balikan natin ng konti yun, kasi magandang maulit natin. Hintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Ayun! Kundi, Alam mo yung mga salitang yan, nagbibigay ng alinlangan, mapagtitiwalaan. Bakit? Hindi ba sila mapagtitiwalaan? Kala ko ba nagmamasid ka lang? Di ba? Magmasid ka lang. Hindi mo naman trabaho yan Di ba? Wala ka namang alam dyan. Pero alam mo yung nakaraan nilang programa dyan sa kanilang net? Net 25 ba yan? No? Yung sinasabi nun yan ding mismong tagapagsalita na yan. Sabi niya, kung nakinig lang daw doon sa rally nila ang mga Pilipino, hindi sana nagkagulo ang Senado. Yun ang sinasabi nila teka muna, hindi ba pagkatapos nung Enero yun nag-rally sila. Pagkatapos Mayo, election dyan, nanalo yung kapatid nyo. Tapos naging siya, naging presidente noong komite ng 2 linggo yata yun o 3 hearing. Ngayon, nung pinalitan na, di ba nagkagulo sila? Sino nagsimula ng gulo? Isang Iglesia ni Cristo at saka yung pumalit sa kanya. Yan. So, meron pang ang salita, brother Yung kanilang kapatid na senador. Sabi niya, ano ba anyang doktrina tong itinuturo natin? Ba? Ba't naging doktrina? Naging doktrina. Alam ko, batas yan, hindi doktrina. Walang doktrina dyan, Brad. Ang doktrina, sa ano yan, sa pananampalataya mo gamitin. Pero makikita nyo ang pakikialam. At saka sino kausap mo dito, Mr. Manalo? Kausap mo rito, Pilipino? Kumandidato ka muna. Pag ibinoto ka ng bayan, sige, magsalita ka. Pero ikaw ministro ng relihiyon mo, yan, kausapin mo yung mga kaiglesia mo. 'Di ba? Sa plataforma mo. Hindi doon sa kabuuan ng Pilipinas. Hindi mo trabaho yun. At hindi lahat ng yan maniniwala sa sasabihin mo. Gugulo lang tayo lalo. Kasi may patutsado tuloy natin ang pakikinig. Kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan.
sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Meron na pala silang alam na ititigil na pala yung investigasyon. Wow! Akala ko nagmamasid lang eh. Marami na alam pala eh. Meron pala silang alam eh. Alam mo, itong mga taong to, talagang ipokrito. Pasensya na kayo ha. Kami magsasalita na kami rin. Sa inyo. Pangrelihiyon ang sinasabi namin. Hindi ito pang politika. Kasi, pangit pakinggan eh. Yung sinasabi nyo. Pangit. Bakit? Hindi yan para sa isang ministro ng iglesia o ministro ng anumang relihiyon. O pare, hindi para yan dyan. Parang ginagaya rin nila yung mga pare, nagrarally, nagsasalita daw sa plaza, ng tungkol sa gobyerno. Di ba? Dati, pinupunan natin ng Katoliko, kayo, pinupunan ninyo yan, nang sinasabi nyo na meron anya silang dalawa sungay. Di ba? Dalawang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun daw? Yun daw ay eklesyastiko at saka sikular. Yung panggobyerno, sibil. Sikular. Oo. Kayo, gusto nyo na rin yatang magkaroon yan. Di ba? Ay matagal na, hindi lang gusto Brad. Matagal nang meron silang ganyan. Nakikialam di ba? Nakikialam. Yan ang problema. Ngayon, kung meron kayong sariling plataforma, yan bang inyong ginagawang yan eh. Alam mo, meron kang mababasa dito no? Meron tayong mababasa na yung dapat ba yan na sabi nga ano ba ang duty ng mga ng mga ministro? Ayan. Alam niyo, meron akong pag ginugil ninyo, meron kayong makikitang may mababasa kayo, magtanong kayo. Is it a church duty to comment on government affairs? Ayan di ba? Kaya Ano sagot ni Google? meron tayong tinatawag, kapatid na Erning, na separation of church and state, di ba? Right. Ngayon, is it illegal for a church to talk about politics? Ayan, tanong natin yan. Ang sagot yan, currently, the law prohibits political campaign para political campaign yung ginagawa nyo eh. Di ba? Wala na iba. Activity by charities and churches by defining a 501c3 organization as one which does not participate in or intervene, including the publishing or distributing of statements. Ano ba yan? Any political campaign on behalf of or in opposition to and any candidate for public. Ayan yan eh. Hindi para sa simbahan yan o sa anumang relihiyon. Kaya, kung ako sa inyo, magmasid na lang talaga kayo. Nagdadadakdak pa kayo. Ayan, sino sumulat yan daw, kapatid na Erning? Ang sumulat ng binabasa niya ay yung kanilang PP o tagapamahalang Nako, gusto na yatang mamahalang pang-Pilipinas, pambuong Pilipinas. Gaya ng sabi ng kapatid na Jerel, dapat ay siya magkandidato, baka manalong pagka-presidente. O diba? Meron na ngang nanalo sa kanila ang isang senador na palaaway. Tawag sa kanya ng kanyang kapwa senador, palaaway. Yeah. Ayun, kasi dati, nung panahon ng kapatid na Felix Manalo, doktrina na huwag tayong maging kandidato o magkandidato o kaya humawak ng tungkulin sa anumang larangan o sa anumang rule sa gobyerno. Sapagkat tayo spiritual eh. Di ba mayroong separation ng church sa state? Tayo ay church. Sabi nga ng ating Panginoong Yahushua, kapag ating binasa ang nakasulat sa John 18:36, Jesus or Yahushua declared to Pilate, "My kingdom is not of this world." So, this verse is often cited to argue that the church should not seek to gain worldly political power as its mission is spiritual, not earthly. Ito, sagot ng Panginoong Yahushua kay Pilato nang sabi niya, ang aking kaharian ay hindi dito sa mundo. Ano itong talatang ito? Ang Kristo ay nagtuturo na ang spiritual leader
ay kailangan po ay huwag mag-seek ng worldly political power. Sapagkat ang misyon Yeah. ng mga religious leaders ay spiritual, not earthly. Eh, ang nangyayari, naging earthly na sila, kapatid na Jeriel eh. At saka ang sabi pa riyan, mapagtitiwalaan. Bakit? Hindi Mhm. mo ba mapagtitiwalaan ang presidente ngayon ng Pilipinas? Sapagkat Yeah. anong dahilan kaya bakit binanggit yung mapagtitiwalaan? O hindi kayo nagsasuggest sa mga Pilipinong inabot ng sirkular ng TV ninyo na huwag kayong magtiwala diyan, hindi katiwa-tiwala yang presidente na yan. Eh sa makatuwid, Aha. ito ay nag-i-incite ng hihikayat para ang mga tao ay mag-rebel against sa present government sa Pilipinas. Yeah, kasi sino ang mapagtitiwalaan? Eh di ba sinasabi nga ninyo, yan ang isa sa mga itinuturo nung araw eh. Maguluhan niya yung politika eh, di ba? O ba't ka ngayon humahalo diyan? Ang Yeah, totoo, alam kapatid pala. Erning, nilabag niya yan nung panahon, nung pinalitan nitong presidente ngayon, yung presidente noon, no? Mm. Ewan ko, hindi ko na babanggitin ng pangalan, eh, Wag nakakulong na. pero nakalaya na yata, no? At mayor na yata ngayon doon sa kanyang dating syudad, ano? Ginawa siya noon na OFW envoy. O edi, Oh, yun. nagtrabaho ka sa gobyerno, o di ba? Mm. Yan, merong naging envoy from 2016 yata yan, kung hanggang kailan naging presidente yung dati na nakulong, no? At ginawa niya yung envoy. Ewan ko kung ano ba yung envoy. Ano ba yung envoy? Eddie Boy? Ganun ba yun? Envoy, Eddie Boy? Yung ba yun? Hindi natin alam. Envoy daw ng OFW. Di ba? Yung envoy ng OFW. Yun, ano ba yung OFW? Overseas Ah, Filipino Worker. ayun. Di ba? Overseas Filipino Worker. Eh, ang tanong, anong nagawa niyan? Envoy siya pangalan? Di ba? Bakit? Ngayon, Eh, ating paano ka? ating ating alamin ang kahulugan ng envoy, kapatid na Jeriel. Salamat kay Google. Ang sabi, envoy can refer to three different concepts. A diplomatic representative sent to another government. Isa yon. A company that provides a workplace platform for visitor management and employee experience, and an open source service proxy designed for cloud native applications acting as a universal data plane for service communication. Sa makatwid, pag sinabing envoy, diplomat. Kaya nagkaroon siya ng diplomatic na Oh, yeah. visa, Eh, nakakarating sa iba't ibang. actually, brother, yung mga yan may diplomatic passport na pero hindi pa envoy eh. Di ba? Alam ba Oh, ninyo yan? So, alam mo ako, mas maniniwala ako na dapat diplomat ang paring Katoliko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lang sila simbahan eh. Ang Iglesia Katolika ay bansa. O baka hindi nyo alam yan. Yung kanilang central, Vatican, is a country. May representative po yan sa United Nations. Di ba? So, totoo yun. yan ba gustong gawin ninyo? Gagayahin nyo ba sila? Dati nyong inaata-atake at hanggang ngayon, inaata-atake nyo yung Iglesia Katolika pagkatapos kayo. Ganyan na kayo. Ngayon, pinupuno namin kayo. Bakit? Sapagkat mas tama yun ng konti yung ating sinasampalatayanan. Pareho pa naman tayo ng sinasampalatayanan eh. Di ba? Ang pananampalataya namin, hindi nababago, nadagdagan lang. Okay? Baka kasi akala nung mga kapatid dyan sa iglesia, iba na pananampalataya natin, Brother Erning eh. No, merong Bago na ba mga pananampalataya natin? merong mga bahagi, mga kapatid, Naputol po, kapatid, napuputol. Sige po, ulit. Nag-prost po si Henry, kapatid na na dahil yun. Yeah. Katulad halimbawa, ating tinalakay na, kapatid na Jeriel. Yeah. Ibig sabihin, yung mga fundamental, yung mga main doctrine na ilan ng Diyos, ayan, hindi natin binabago yan.
may naniniwala tayong may pagsusugo, naniniwala tayo doon sa nakasulat sa Biblia na ang pinagsimulan ay yung merong hula tungkol sa malayong silangan. Nang nadagdag lang yon sa mga pulo ng dagat, ang nadagdag lang doon, matatalikod pala yung mga yon. Di ba, kapatid na Ayaw naman nilang kasing basahin eh. Hindi naman nadagdag yun sapagkat idinagdag ngayon lang. No. Matagal na po yung versikulo 16, matagal na libo-libong taon nang nakasulat po yun sa Biblia. Ang problema dyan sa iglesia po ni Chairman, ayaw basahin. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ang kanilang kinakapitalize, binabasa sa 24:15, yung mga wakas ng lupa. Yan daw ang 1914, kapatid na Jeriel. At saka yung pong silangan o mga pulo ng dagat, yan daw ang Pilipinas. Ngayon, pinangangalandakan po nila yan, kapatid na Jeriel, na sila daw yan. O kung kayo po yan, tinatanggap din naman namin. Pero ba't ayaw niyong basahin? Na balang araw kayo ay tatalikod sa Diyos. Pagtataksilan niyo ang Diyos. Ang aalayan niyo ng awit, hindi na ang Diyos ng Israel, kundi ang inyong leader na. Kaya may marami mga awit, papuri sa kanilang chairman eh. Di ba, kapatid na Jeriel? Ano po yun? Yeah. Pagtalikod. Ba't hindi nila binabasa yung 16? Nandadaya sila. Di ba? Sa mga miyembro nila. Ito na mga miyembro, kung ano lang kasi yung ituturo doon sa kanila sa tribuna, yun ang kanilang susundin na hindi man lang nagsisiyasat. Kaya yan ang problema eh. Ang sabi rito sa Acts 17:11, no? And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. And they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Dapat ganun po tayo, Berianong pag-iisip. Open-minded po. Tinatanggap yung aral, sinisiyasat natin yung aral bago natin sampalatayanan, kapatid na kapatid na Erning, ang totoo, ang trabaho ng isang ministro, katulad ng binanggit dyan sa binasa mo, si Pablo, nagturo, itinuro. Hindi ho pumunta doon sa mga politiko. Nagturo siya. Doon sa mga leader ng gobyerno nila. Kundi ang itinuro niya yung mga salita ng Diyos. Na yun naman ang tiniyak ng mga nakinig, nakasulat ba talaga sa Biblia? Ngayon, mag-share tayo ng mga talata ng Biblia. Ito pa yung mga duty o mga tungkulin ng mga ministro o yung mga tagasunod ng Kristo na sabi nga, lahat tayo pare, lahat tayo ministro di ba? O di tignan ninyo kung ano sinasabi ng Biblia, mag-share ako. Eto, mag-share tayo. Ayan. Ayan na. Nakikita po ba natin yan, kapatid na Erning? Yang nakasulat dito sa 27, no? Ayan, no? Palakihin natin ng konti. Oops, lumaki ng sobra. Nawala sa screen. Ayan. Ang dalisay na reliyon ay walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin, ang trabaho niyo dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Alam niyo sa ibang salin ng Biblia, sa English, no? Sa English, maganda rin basahin yan eh. Tingnan natin sa English. Basahin natin sa English yan. Yan, James. Ito. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this man's religion is vain. Ayan. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Yung ginagawa nitong mga to, nai-stain kayo eh. Bakit? Una, politics yung pinasok nyo. Pupuna kayo. Meron taga-suporta yung isang grupo dyan. Yung ilang ba yung partido ninyo dyan? Ang dami niyan. So may mga taga-suporta yan. So, mga taga-sanlibutan yan na katulad ng sinasabi nyo, mga taong nasa mundo yan. So sabi nga, magkakaroon kayo ng stain sa mga taong yan. Pupunahin kayo. Kaya kami, sinasabi namin sa inyo ngayon, tigil nyo yan.
Ayan, nagbasa pa. Sasabihin pa nila, sulat niya ng mensahe ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Hindi ka dapat magmensahe, brother, sa sambayan ng Pilipino. Magmensahe ka sa mga kaiglesia mo. Okay? Tama. Yan. Yan ka magmensahe. Bakit? Tungkulin mo yan eh. Ayan nga, sabi nga, isa dyan sa tungkulin mo yung orphan tsaka Dalawi. widow. O ilang orphan at saka ilang widow ang pinabayaan mo, brother? Ha? Nanay mo, widow. Tinulungan mo ba? Yung mga pamangkin mo. Ha? Meron kang mga pamangkin. Ha? Na ano? Na orphan. O di ba? Mhm. O, nawala na yung tatay. O nasan yung pamangkin mong orphan na nawala yung tatay? Nakakulong. Ay nako, Ba't hindi kapatid mo na dalawin Ernie. yun? Pa-circular pa. Samantalang itong problema nila sa loob ng samahan nila ay hindi maresolba. At ang sabi, walang katiwalian. Anong walang katiwalian? Nako, ang daming Nako. katiwalian dyan sa loob. Ako, biktima ng katiwalian. Kapatid na dyan, maging ikaw, biktima tayo ng katiwalian. Tayong Actually, buhay na saksi. katunay, may utang kayo sa amin. Ibalik niyo yung aming sandre. Sabi, Yung pero wag sandre na. namin, Sa inyo hindi na po lang yan. namin. Kami kailangan yan. Yeah. Kasi ewan ko kung ano Kasi ba yung ibig sabihin ng sandre na yun eh. Di ba? Meron daw tayong sandre na ating iniipon yon tuwing tayo tumatanggap ng sweldo. Sweldo yan, hindi yan tulong at hindi rin yan tulong, limos. sweldo, Pinagtrabahuan namin yan, kami mga ministro dyan. So, binabawas yan sa ating sweldo, di ba? So, pera natin yon na kapag tayo nagkasakit, na kailangan tayo, yung ating pamilya, isipin mo, dapat yun ang magagastos natin. Ang nangyayari, ipauutang sa atin yung pera natin, tapos huhulugan uli natin. Alam mo naman, klase yan. At Di saka ba? isa pa kapatid na Jeriel, yung kanyang ina ay asawa ng ministro. Aba, nung alisin, pati yung sandre nung tatay niya, hindi binigay sa nanay niya. Pinabayaan yung nanay Ayan. niya, brother. At tagal naglingkod yung tatay niya sa ministeryo. Tapos, nung siya'y maupo, ay kanyang pinaalis Yeah. tiniwalag yung nanay Yeah. niya para huwag Dito sa tumanggap ng Amerika, brother. Dito sa pensyon. Amerika, tingnan mo kung magagawa mo yung ginagawa mo. Okay? So, ito pa isa, tungkulin ng ministro. Basahin natin sa unang Pedro. Sa unang Pedro yan, ayan, 5:2. So, I exhort, sa 2 na tayo. Mm. Tend the flock of God that is your charge, not by constraint but willingly. Ayan. Willing ba yung mga kapatid? Willing ba kayo pagka sinabi sa inyong iboto nyo ito? Willing ba kayo talaga? Ha? Napipilitan kayo na wala, baka matiwalag ako. Hindi ka willing, di ba? Not for shameful gain but eagerly. Isinishame mo pa di ba? Ginawa rin ng tatay niya yan, Brad Isiname yung mga taga-Wawa Batangas Not as domineering over those in your charge. Yan ang tungkulin mo, Brad. Hindi naman dominador ang pangalan mo. Yung tiyo mo, dominador ba't domineering ka? Over those in your charge, but being examples to the flock. Dapat example ka. Di ba, ang utos, igalang mo ang iyong ama't ina. Unang utos na may kalakip na pangako. Dapat sample ka doon. Di ba, utos din ng Panginoong Yahusha na kailangan tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Pati na yung mga kaaway natin. Di po ba, kapatid na Erning? Mm-hmm. Totoo yun. Bakit hindi mo ginagawa yun? Dapat example ka di ba? And when the chief shepherd is manifested, bagay, ikaw na nga yung chief shepherd Kasi kinuha mo yung papel ng chief shepherd Sipin mo, nagpatawag kang tagapamahalang pangkalahatan, hindi naman sa iyo binigay ang lahat ng kapamaan. Alam nyo, yung aming sinasabi, matalas. Kasi mas mabuti na yung matalas para maramdaman. Hindi po ba? Hindi po kami galit. Hindi rin kami naninirampuri. Ito ay yung binabasa natin sa nakasulat sa Biblia. Ang tungkulin ng isang ministro, hindi pagpahayagan mo ang mga buong mundo ng tungkol sa ginagawa ng mga politiko. Ipahayag mo sa buong mundo, sabi ng Christ, maliwanag, preach the gospel. Ayan ang dapat mong ipahayag sa buong sanlibutan, yung gospel, yung aral
Hindi yung ano ang iyong natatanaw at nakikita sa nangyayari sa isang bansa. Hindi nakialam ang mga apostol sa nangyayari doon sa kanila noon. Hindi sila nagsandata o nagsalita ng laban doon sa kanilang gobyerno. Oh, Tama. Nasa hindi. aklat ng Roma, pasakop kayo sa namiminuno o sa gobyerno sapagkat ang Diyos ang Ayan. naglagay sa kanila. Sinabi pa yan ng mga apostol, yan ang itinuro. Yan lang, gusto mong, meron ka sasabihin tungkol sa gobyerno. O mga kapatid, ano man ang mangyari dyan sa gobyerno, ano man ang gawin niyang mga nasa gobyerno, sila mananagot sa Diyos. Di ba? Ang tungkulin natin, pasasakop tayo sa anumang ipagagawa ng gobyerno na hindi labag sa kalooban ng Diyos. Kailan lang tayo hindi susunod? Sabi ni Apostol Pedro, susunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Di ba? Kapag kayo iniuutos na ng tao o ng gobyerno, labag na sa kalooban ng Diyos, hindi ko na susundin yan. Ngayon, pero yung mga yan, may katiwalian sa gobyerno. Ha? Meron, di ba? May katiwalaan sa gobyerno, may katiwalian kanyo. Okay, hindi nyo trabaho yan. Oh. Trabaho yan nung mga nandun sa gobyerno. Pero wag na kayong sumausaw, wag na kayong humabilo. Bakit? Nalalabag ninyo ang utos ng Diyos. Ha? O lalo ka na, tagapamahalang pangkalahatan ka, makinig ka sa sinasabi namin. Bakit? Ito nakasulat hindi pala namin sinasabi. Sorry, hindi namin sinasabi. Binabasa namin. Di ba? Pakinggan mo itong binabasa namin. Huwag kang dominado. Not as domineering over those in your charge. Huwag kang dominado. Nakakala mo, alam mo lahat. Ikaw lang pwedeng magpasya. But being examples to the flock. And when the chief shepherd is manifested, ang chief shepherd po, si Yahushua, na siyang Kristo. Yun ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Kaya sa binabasa namin ito, brother, kung nakikinig ka at sana makinig ka, at kung mayroong mga ministro dyan na nakikinig at masabi ito sa iyo, palitan mo na yung title mo. Huwag ng tagapamahalang pangkalahatan. Hindi para sa iyo yan. Para yan sa anak ng Diyos. Sabi ng anak ng Diyos sa Mateo 28:18, nang siya'y lumapit doon sa kanyang alagad, sinabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. Siya ang pinagbigyan ng Diyos ng lahat ng kapamahalaan, kaya siya ang chief shepherd o tagapamahalang pangkalahatan. Hindi ikaw, brother. Sana maintindihan mo yung doktrina. For God opposes the proud. Kayabangan yan Yung magsasalita ka sa mga Pilipino, hindi ka naman nila ibinoto. Binoto ka ba nila? Ibinoto ka ba ng mga mamamayang Pilipino? Pinuno ka ba nila? Hindi. Kita mo? Ayaw ng Diyos yan, kayabangan yan. Hindi mo papel, pinapapilan mo. Sabi diyan, God Teka muna, opposes. hindi kaya ginagaya din ang Papa? Sapagkat ang Papa, nung magkaroon ng kaguluhan sa Ukraine at saka yung Russia, meron siyang mensahe. Mukhang gaya-gaya, no ha? Hindi, ang ginagaya niya, yung sinasabi niyang bula ang propeta. At saka Ayun, ang Papa, yun ang masakit doon. ang talagang ang Papa, sa talagang kapag pinag-aralan mo ang Iglesia Katolika, ang Papa may dalawa talagang kapangyarihan. Secular at saka yung isa, ano po yun? Ecclesiastical ba yun? Ecclesiastical at civil. Oo. Kasi ang Papa, presidente ng bansa at leader ng religion. Anong Tama. bansa ang kanyang pinangungunahan? Vatican. Siya rin ang commander-in-chief ng noong Swiss Guard. Ayan. Di ba? Siya naman. Ano na sana? Si Tipi naman, Opo. ano naman, ginaya. Sino po? Ginaya din niya ang Papa, di ba? Ginagaya rin. Mayroon din siyang Swiss Guard. Meron pero hindi po yata Swiss Guard yun, Swiss cheese. Pasensya na magpatawa tayo ng konti. Swiss cheese. Yung mga Scandinavian. From Scandinavia. Di ba? Mga iglesia, huwag kayong pikon Oo. You know, mga magkakasama tayo dati, magkakapatid tayo, mahal namin kayo. Kaya kami pumupuna kasi hindi nyo siya mapuna
Oo, pag Takot kinundan kayong niyo may tumayo sa nalalagyan kayo. ministrong 'to. Itong ministrong 'to na ang pangalan, ano ba yung pangalan niyan? Sinabi kanina, eh, sinabi yung pangalan, eh, 'no? Yang ministrong 'yan, inintroduce nung, yung nandiyan sa parang ano 'to, eh, parang sa Net25 na newsroom, eh, no? Oo, yeah. Inintroduce na merong sasabihin, ganyan, ganyan. Eh, ang sasabihin mo pala, eh, para sa kabuuan ng Pilipino, hindi para sa inyo 'yan. Eh, kasi nga may platform sila, eh, 'di ba? May platform sila, eh. Isipin mo, iglesia, church, sabi na church, ang iglesia daw anya, eh, ano 'yan, eh, sabi nga pangrelihiyon. Paano naging pangrelihiyon? Meron kayong sariling may television network kayo na may mga commercial, o di may bayad 'yun, 'di ba? May bayad yun, Brad. Yeah, Pag yeah. nagbabayad siya, nagninegosyo kayo. Ano ang ginamit yung ano diyan, ano ginamit yung pampuhunan? O di ba Abuloy. abuloy? Yung mga member, kaya kung titingnan niyo mga member ano, nag-aabuloy. Ako kasama ako diyan. Pagka magpapasalamat na talagang pati nga yung tinatawag nating biglang biglang tadyak, eh, ano, biglang tulong ba 'yun, 'di ba? Oo. Tinatawag nating PT, biglang tulong. Ang gagawin natin, gusto pa nating bawasan para ilagay doon sa pasalamat, eh, tama o hindi? Oo, totoo yun. Ah, Totoo yun. marami kami, naghahandog kami diyan, nag-aabuloy kami, talagang ginagawa namin ang totohanan 'yan, 'di ba? O 'yan ang aming ginagawa noon. Eh, sa paniniwala namin na gagamitin 'yon sa pagpapalaganap at pagtatayo ng pag-aalaga, pagpapalaganap, pagtatayo ng mga sambahan. Ngayon, napatunayan namin sa aming mga pagsasaliksik, hindi pala dapat nagtatayo ng sambahan kasi parang nag-i-invest ka sa realty nun, 'di ba? Tatayo Mhm. ka ng mga gusali, realty 'yan. Pero sa pag-aalaga, pwede mong gamitin 'yan. Paano mo aalagaan? Yung naghihirap na kapatid, bigyan mo. 'Di ba? Tulungan mo yung mga mahihirap. Doon mo sila aalagaan, tulungan mo. O gusto mo, bigyan mo ng puhunan o bigyan mo ng pabahay. Hindi yung patitirahin mo doon sa bahay na ikaw rin ang may-ari na pag hindi na nakikiisa sa'yo, palalayasin mo. Aba, hindi. Control yon, di ba? Eh, binabati ko nga pala si Manny Pacquiao. Ganyan si Manny Pacquiao, eh. Yung pambansang kamao. Di ba? Oo. Tawag ko na sa kanya simula nung nagbibigay ng bahay si Manny Pacquiao, na Ano, binibigay niya rin yung titulo, ay pambansang kapatid. Naku, di oo. ba? Hindi na pagbansang kamao lang, pambansang kapatid. Ayan, si Mr. Manny Pacquiao. Papanoorin nga namin dito, eh. Sa amin dito sa California, manonood kami doon sa kanyang ano. Nga, nag-iimbita na rin kami doon sa mga taga-California kung gusto niyo sumama. Yan po sa Pichanga. Nandyan yung kanyang anak at lalaban. Komersyal. Pero wala ho kaming bayad dyan. May bayad ba tayo doon, Kapatid Nerly? Wala. At Ay, wala. saka dati, kapatid na Jeriel, mayroon tayong teksto noon na ang tanong ay, paano yumaman ang mga Mormons? Basa, Ah, dahil sa negosyo. Nagpagawa ng Oho. eskwelahan, nagpagawa ng ospital, nagpagawa ng kung ano-ano mga komersyal na mga infrastruktura na Mhm. pagkakakitaan. Kaya anong konklusyon? Paano yumaman ang mga Mormons? Dahil sa negosyo. Tanong, maiteteksto pa Yeah. ba nila ngayon yan, kapatid na Ay, Jeriel? hindi na. Aba, hindi Hindi na. na. Bakit? Sapagkat yung kanilang pinupuna sa mga Mormons, nasa kanila na rin. Mayroon silang Yeah. eskwelahan. Nasabi Kaya, ayon sa kanila, non-profit. Kailan naging non-profit yung New Era University? Aba, hindi pero totoo po yun. brother, kasi Oh, yung mga ministro nila, katumbas yan ng mga propeta dati, di ba? oo, totoo yun. Yung iglesia na yan, iglesia ni Chairman, non-profit. Walang propeta. Ayun. Baka yan ang Yun siguro. tinutukoy nila. Oh. Oo. Pero Ayun, kami, nagpagawa sila kami ng po, Philippine Arena. Oh, ayan. negosyo din yan. Ano Anong katunayang tawag negosyo dyan? yan? Oh, Hindi ba pinaarkilan nyo yan doon sa mga nagko-concert? Mm. yeah. Basketball. Pinagmamalaki yan. Oh. Pinagmamalaki yan ng mga miyembro. Tapos O saka sasabihin mo, dati-dati brother, para lang daw sa ano, para ma-accommodate yung mga dadalo sa mga gawain na tanging pagsamba, mga pamamahayag. Dati yon. Ngayon isipin ninyo, doon nagdaraos ng pagtiteksto ng salita ng Diyos. Tapos babaguhin lang po yung stage. Meron nang magko-concert na nakatupis, magbabasketball na. Kaya ang sabi nga sa talata ng Biblia sa Lumang Tipan, hindi na ninyo ibinukod yung malinis sa marumi. Wala na kayong kaya, pagtatangi. Hindi niyo na dinidistingge sa isang lugar
sumasamba kayo sa Diyos sa isang lugar, namamahayag kayo ng salita ng Diyos sa isang lugar din, babaguhin lang ang stage. Nandoon yung nakatupis na sumasayaw, magko-concert, magbabasketball, at iba't iba pang mga aktibidades na hindi related sa paglilingkod sa Diyos. Anong tawag nyo doon? Isang lugar? Aba, Mhm. hindi nyo na binigyan ng pagkakaiba ang pinagsasambahan ninyo. Hinaluan na ninyo ng panglaman at panglupa. Mulat naman kayo mga ka-iglesia, mga dating kapatid Yeah. namin dyan, hanggang ngayon kapatid namin Yeah. kayo. Pero yung mulat nyo Alam nyo, matanda. alam nyo ang sinasabi namin sa inyo, mga kapatid, hindi nyo lang napupunan na talikod kayo. Yan. Pero ang sinasabi, kami yung tumalikod. Hindi, hindi. Kayo ang tumalikod. Sinunod ninyo, hindi na yung chief shepherd. Ang sinunod ninyo, yan na. Yung pinuno ninyo, yan ang sinusunod ninyo. At susundin na rin ninyo yung papalit dyan. Ganyan lang yan eh. Di ba? Yan ang mangyayari sa inyo. Ito, tingnan nyo. Tuloy natin itong sa 5. Likewise, Sige. you that are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yan po mahalaga sa atin yung humility. Kami po hindi kami nagmamayabang na alam namin lahat. Wala tayo, pero may tungkulin tayo. Sabi nga, yung mga maling aksyon, mga maling aral, maling doktrina, no? Punahin at dikdiking durog. Alam natin yan eh. Di ba? Didikdiking durog ang mga burol at mga bundok. Ibig sabihin, gagawin nating ipa, mawawalan ng laman. Kaya kita nyo, ang aming pinupuna po, hindi yung katiwalian. Hindi. Alam namin meron yan kahit saan. Kapag may organisasyon, kay Katoliko yan, Protestante yan, Mormons yan, Saxoneo ba yan, organized yan, at saka merong milyon-milyong pera yan, magkakaroon ng katiwalian dyan. Oo, 100% yan. Kaya po dito sa atin, inalis na natin yan, magiging katiwalian pa. No? Ang ating handog, kapag ka ating nang inihandog, pagdating ng Disyembre, ipinamigay na natin sa mga nangangailangan. Kaya zero ulit tayo. O, handog ulit tayo sa loob ng isang taon. Para yung sinasabi ng Biblia, dahil yun ang tanong kanina kapatid na Erning. Yeah. Diba, dapat bang ipagyabang yon? O ano pong talata na dapat na makikita natin yon? Sige. Sa Saan natin Mateo 6. makikita? Sa Mateo 6, Ah? basahin natin. Mateo, Basahin kapitulo natin. Mateo 6. O, tingnan po natin yan sa Mateo. Madali lang naman nakaano pa tayo Mateo 6. Ayan. O. Ayan. Basahin natin yan. 6, ano po yan? Mula 1. Magmula 1. Yan. Ayan. Beware of practicing your piety before men siguro sa Tagalog na kasi Tagalog naman Ito tayo sa ngayon. Sa Tagalog na Brad. Sa ASND. Saan pong anong pong class, anong salin? ASND. ASND. Ang salita ng Diyos. Sa Basahin natin yan. ASND. Ayan. May oras pa tayo para masagot ng ating. Ayan, sabi, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Ayun. Sapol. Baka maging pakitang tao di ba? Sapagkat Oo. kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya, kapag nagbibigay kayo ng tulong, lingap-lingap, di ba? Huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao. Yan pa, di ba? Roon sa mga sambahan, ayun saan ba naglilingap? Sambahan. At sa mga daan, di ba sa mga daan din, upang purihin sila ng mga tao. Nako po. Ayan. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong. Narinig natin yan Huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan. Kita nyo na. Diba? Upang maging lihim, yun pala gusto ng Diyos maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo.
Eto, Brad. Yan. Mayroon pang tanong in interview itong yung ministro kanina na yon. Ha? Ang Oo. sabi ng isang kilalang babae na nag-interview, na sabi niya, bakit kayong mga INC ni chairman, kumbaga, ay laging nakahanda kayo na tumulong. Agad-agad nandiyan kayo. Ang sagot niya, kasi itinuro na sa amin yan, kaya lahat ay nakahanda na, anumang oras. Anong nakahanda na? Aba, magbibiglang tanging handugan kayo eh. Yung gipit na kapatid ay babalaan pa nyo, tatakutin ninyo. Di ba? Magtumulong Yeah. tayo. Sumaklolo tayo sa nangangailangan. Anong sasabihin yung nakakondisyon ng isip ng mga kapatid? Ang totoo, maraming mga kapatid dyan na ang bahay talagang abang-aba. Nilingap ba ninyo yon? Hindi. Sige. Yung mga Hindi. kapatid nating may kakayanan namang talinong mag-aral, ha? Na pinag-aral ba ninyo? Mabuti pa itong isang samahan doon sa Pilipinas na pag-aral yung isang miyembro nila nagna-nursing na ngayon. Yung Kalingap Rab ang tawag nila doon Ang Kalingap, nanonood ako noon Miyembro nila tinulungan. Ako, isang kahiya-hiya ito sa panig ng Iglesia ni Chairman sapagkat imbes niya silang tumulong sa mga kapatid na nangangailangan, iba ang tumulong, kapatid na Jerry. Tapos, ang politika, pinanghihimasukan pa. Aba, Hindi, atupagin ito nyo, pa. sabi sa Alam mo, Pedro, atupagin nyo, pangalagaan nyo ang mga kapatid. Yan ang pangalagaan ninyo. yan. Dalawin ang Ito mga bago. karanasan ko, kapatid Erning, nung lumindol sa Baguio City. Ha? Meron akong Okay. karanasan dyan nung lumindol sa Baguio City. Ako nakadistino ron. Diba? Ngayon, nakakuha tayo ng, inatasan naman tayo ng pamamahala nung leader no? Ni Kapatid Ranyo Manalo, na maglabas na raw, yun ang inatas doon sa tagapangasiwa na maglabas na ng salapi para makabili ng mga bigas at mga pwedeng ipamigay. No? Ngayon, maging ang gobyerno, ayan ang karanasan ko, yung gobyerno, brother, yung gobyerno, no, ay humihingi kami ng tulong sa gobyerno. Ang ginagawa, ang sabi sa akin ng vice alkalde, sabi sa akin, ano ko yun, kaprobinsya ko, Batanggenyo rin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi niya, alam niyo, para makakuha ho yung compound ng iglesia dyan, ng siguro kailangan itala namin kayo, barangay captain. Sabi sa akin, barangay captain daw ako. Sabi, kung ano pwede, basta maibigyan nyo kami ng maibibigay natin sa mga tao. Hindi lamang sa mga kapatid, kundi sa mga tao. Ngayon, ayan na, nakabili tayo ng bigas, ilang sakong bigas yun, 400 kabans yata ng sako yun, isang buong garahe na puno namin. So, ang ginawa natin, at humingi tayo ng tulong doon sa ating mga kaibigan na kapatid, sige, magbalot kayo. At may mga taga sanlibutan, brother, na pumipila. Alam mo, sagot yung isang iglesia doon, yung kinumpronta ko, Brad, paalisin mo yung mga hindi iglesia. Bakit? Kasi pumipila rito, di ba para sa atin lang to? Hindi. Para sa atin lahat yan. Kaya yung lingap-lingap sa mamamaya, pagkatas, paggipit, kayo na lang. Di ba? Naging karanasan ko yun, Brad. Kaya ako, kinainisan ako doon. Dahil doon, nagbibigay tayo ng tulong sa kahit hindi kapatid. Sabi ko, kahit hindi kapatid yan ay nangangailangan ng tulong. Tutulong tayo. Di ba? Sabi ng Panginoong Yahushua, sabi nga Kristo sabi nga ng Panginoong Hesukristo, yung patawag natin. Sabi niya mamahalin nyo kahit yung kaaway nyo, kahit hindi nyo kapanampalataya, mamahalin. Itong pagkakataon natin para magmahal tayo sa ating kapwa. Alam mo, naulat pa ako, nasita pa ako Bakit daw pinamimigay ko yung para sa mga kapatid doon sa hindi kapatid? Nakita mo? So, sinasabi nila nakahanda ang lahat ng isipan ng hindi kayo lahat ganyan. Meron dyan tutol. Meron dyan Ang tutol. sabi ng Biblia, Hindi ko tuloy. Kung ang babatiin Sige ninyo, po. kung babatiin ninyo, yung bumabati lang sa inyo, anong pinag-iba nyo sa mga ipokritong mga Pariseo? Di ba? Kung ang tutulungan nyo, yung kapatid lang ninyo, katumbas nun, anong pinag-iba nyo sa mga pakitang tao? Pagka tumulong, lahat, di ba? Lahat tutulungan. Walang sinisino. Ano man ang kulay, tutulungan po. Yan ang nasa Biblia. Hindi. At saka walang hinahanap na kapalit. Hinahanap na kapalit, makikinig ka sa doktrina ko Ayun ang kapalit nun Yun. Na ano ngayon yung tao, na compromise. Ito pa, karanasan din namin dyan sa Oklahoma. Namigay.
Ito naman, nasamantala tayo. Namigay. Oo. Namigay ng supot-supot. Ako nagdadrive nung U-Haul para Kaya dalhin doon. Isipin mo, pinamigay doon sa mga eskwelahan. Eskwelahan yan, public school. Ang mm, public school may funds. $1 million din ang funds niyan. Isipin mo doon, namigay nung mga tawag dito, yung Apple iPad ba yun? iPad. yeah, iPad. 400 units. Saan galing Kawawa. yon? Saan galing yung pera? Di sa Abuloy. Kita mo na. Isipin At mo, saka nung buhay pa yung kanilang isang ministrong pangunahin daw nakatulong, ay namigay ng pera sa New York, Brad. Sa New York, namigay ng 50,000 na tayo. $50,000. Linawin natin hindi Oh. po New York ang binigyan. Ano? New York Police. Bakit binibigyan mo yung New York Police? Bakit? Di ba? Ano yun? Para magkaroon ka ng ano? Para magkaroon ka ng Oo. clout? Magkaroon ka Namimili ng- kayo ng clout, di ba? Ganon din ang ginawa doon sa Oklahoma. Oklahoma City Police Department. Pagkatapos, nung ihahandog na yung kapilya, may mga pulis na inarkila. Alam mo yung mga pulis na inarkila? Naka-private cars nila. Hindi naka-uniforme. Hindi parang goons. Di ba? Ayan, At saka karanasan dito po sa namin. Jacksonville ay namigay ng mga regalo at saka mga pagkain at mga iba't ibang bagay sa fire department. Ba't hindi nyo bigyan yung mga walang bahay? Maraming homeless sa Amerika. Ano ibig Yan. sabihin? Pulis ang binibigyan, ang bumbero ang binibigyan. Bakit? Pag nagkasunog, agad tutulong niya. Bakit? Binigyan tayo niyan. Mayroon silang ulterior motive . Alam mo, yun nga yung sabi natin, yan ang kaipokrito. Kaya, yung iglesia, pinupuna namin yung gawain ninyo, labag sa kumbaga sa hindi tumutugma sa itinuturo ninyo. Yeah. Okay? Oh, yeah. Yung gawain ng inyong pinuno, kailan naging tama na hindi mo namamahalin ang iyong sariling ina? Yun ang tanong. Na naging tama na ipakalat yung balita na bago namatay ang kanyang ina ay nakabalik sa iglesia. Hindi ho totoo yan. Buhay ang nanay niya. Nandito po. Nandito Buhay sa na Amerika. buhay po. Buhay ang na nanay buhay. niya. Meron lang karamdaman. Pero buhay na buhay ang kanyang ina. Iyan ang ating pinupuna. Huwag pong ganoon. Una, huwag na kayo makialam dyan sa politika. Ipagpatuloy natin yung itinuro na rin sa atin sama-sama noon di ba? Ngayon, kung gusto nyo talaga yan, alisin nyo sa doktrina ninyo yan. Yung sabi nga, kasi merong itinuro noon marumian niya ang politika. Binago na ba yun? Siguro nga binago na kasi nagpahayag din yata yung si kapatid Eranio Manalo noon. Nandun pa si Mitra, nandun si Doy Laurel, nandun tayo noon Yeah. Sabi niya, kung ang magiging presidente ng Pilipinas, baka walang utang, di ba? Oo. So, yung mga salitang yon lumilito kasi una sinabi hindi tayo dapat namumulitika tapos meron kang ehemplo na kapag iglesia yung magiging presidente mawawalan ng utang. Di ba? Pagkatapos ito ngayon ginagaya na kung alam lang niya ito na yung ginagawa nung pumalit sa kanya na nagkaroon na ng tungkulin sa gobyerno. Ewan ko kung siya pa rin ngayon baka pinalitan na. Pagkatapos ay ayan nagrarally-rally na tungkol sa ano ba yung pinag-rally nila nung January? Meron kayong gustong pigilan di ba? Ano gusto niyong pigilan? Yeah. Sabi niyo, ayan peace for rally for peace. Peace. Yeah. Pero meron kayong kinikilingan na isang panig. Ano yung isang panig? Dapat nasa gitna. Wag nang i-impeach yung vice presidente. Hindi ba yun ng iglesia? So partisan kayo. Nagkaroon kayo ng partisan act, 'di ba? Yeah. Naging partisan may partido kayong gustong suportahan. Yan ang nangyari sa inyo. Kaya kung talagang hindi kayo makikialam, totoong gawin nyo. Sabi nyo, yung sabi kanina? Siguro Ulitin natin nga. I-refresh natin. May oras pa tayo. Bilyong piso sa kaban ng bayan. Ayan. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at
hari naway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayon din, Alam mo, brother, yung liderato nung sa Senado na yon, ano? Yun yung yun yung pumalit, brother, doon sa kapatid nila eh. Nakikita nyo ba kung paano natatanaw namin? Alam nyo kayo, diyan sa iglesia, no? Hindi nyo makita ang big picture kasi you are in the picture. Nung lumabas kami sa picture, nakikita na namin yung big picture. Di ba? Ayun nga eh, ititigil na daw. Sino nagpi-feed sa inyo niyan? Edi yung ka-iglesia ninyong dating presidente nung asul na Blue ribbon. ribbon. Di ba? Blue ribbon. hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Ayan. Sandali. Ano ang Oh. ibig sabihin niyan? Kinokontra niya ang panukala ng president na Pilipinas. Yun lang yun. Yun lang yun. Yun ang ibig sabihin. At saka kanina, ang sabi pa niya, galing ang wika, ang pagnanakaw ay galing sa kaba ng taong bayan. Yung kaba naman ng mga nag-aabuloy sa inyo, saan napunta? Di ba nauso noon yung mga bagman? Wala tayong katunayan niya na ginagawa na. Pero alam natin, yung kaban ng abuloy, may inimbest na. Saan? Sa mga negosyo. Ospital. Totoo naman yan. May ospital kayo, di ba? Libre ba yung ospital nyo? Nako, hindi pwede na profit to. Kasi mayroong libreng ospital doon sa Maguindanao. Talagang pagpasok mo, lalabas ka, walang resibo. Pagamot ka, ano man ang kailangan mo doon sa Maguindanao, meron yan. Yan ay tinatag nung dating mayor na naging gobernador. Hindi ko kilala pangalan, pero nakita natin sa balita na merong ganon. Pero yung sa iglesia, yung ospital nyo may bayad yan. Di ba? Yung eskwelahan nyo may matrikula dyan. Meron din. Ayan. So, yung Philippine Arena nyo, pinaarkilan nyo yan. So, negosyo yan. Now, whether you like it or not, ang investor dyan, yung mga nag-aabuloy. Kaya lang, anong klaseng investor? In a real Walang world of kinikita. business, ayan, investors with no return. Ay, naku po. Ano ba yan? Di ba? Mulat naman So, kayo. Huwag kayo magagalit sa amin. Huwag kayo magagalit. Sinasabi namin, hindi kami nagsasalita ng nagbibintang sa inyo. Kasi yan naman kayo, ini-invest yung abuloy. Okay? Sana, yung nakasulat sa Biblia, ang abuloy itutulong sa mga orphan, itutulong sa mga byuda, itutulong sa mga nangangailangan, lalo na, tulungan niyo yung mga ministro. Yung mga ministro, di ba? Isipin mo, ikaw, ang ganda bahay mo. Yung ministro, bigyan mo ng bahay, yung kahit na mawala na siya sa tungkulin niya, may bahay niya, di ba? Sariling bahay. Hawak niya yung titulo. Hindi, patitiray mo sa housing. Pagkatapos, pag yung anak nagkaroon ng problema, ano gagawin? Ititiwalag o palalayasin yung mga magulang. O di ba? Kawawa naman. So, baliwala pa rin, di ba? Kasi kung talagang gusto mo makatulong, brother, gawin mo yung ginawa ng unang mga tagasunod ng Kristo. Ang pagtulong nila bukal sa puso at walang hinihingi pang ano pa mang kapalit. Di ba? Kung tutulong kami, kapalit Maglilingap ka, kailangan dumalo sa pamamayag. Di ba? Magpapatira ka sa bahay, kailangan pasakop sa iyo ng lubusan. May mga kabawalan pa. Yung bayan, pinatitira dyan, yung mga biyudot, yung mga ministro, tsaka yung biyuda ng ministro, hindi pwedeng tumira yung anak nyo dyan. Hindi pwedeng tumira yung apo nyo. Meron kayong mga ganyan tuntunin di ba? So yan, inihahayag natin sa tao. Para kayo, magkaroon kayo ng isipan na hindi lahat ng sinasabi nyo, hindi kayo pupunahin. Pero hindi kami namin kayo pupunahin kung paano gagawin yon. Pero doktrina lang aming pagpuna.
Yung ginagawa ninyo ngayon, naggawa ka ng liham, ginamit mo yung platform na meron kang sariling neto eh, di ba net? Mm. O meron kang Pero, sariling istasyon eh. Okay? Meron kang sariling istasyon. Una, hindi mo kailangan yan eh. Ang dami mo na ngang ministro eh. Alam mo, kung may istasyon ka ng ganyan, kita mo kami, dalawa lang kami, nakarating kami hanggang Africa. O di ba kapatid na oo. Erning? O, sumusulat sa amin, Africa, sa Japan, sa China. Mm. Ha? Totoo Mga yun. nakakapakinig. Totoo yan. O, tinatanong kami, dalawang ministro lang. Eh, ikaw, libo-libo na yung ministro mo, meron ka pa TV. O, tapos dito sa Amerika, alam mo yung pinanggalingan ko lokal, nung Oo. ako dumating doon sa Colorado Springs, nung nandun ako, ang Yeah. ang member doon, higit lang sa 100, mga Oh. 120, 120. Ano 'yan, 2004, 5, 2004. O teka, 2014, 10 years, 2024. Oh. Ilang taon na 'yon? Aba, ano na yun? 14? 20, 20. Oh, 2025 na ngayon. Eh di 21. 21. Hindi naman lumago. Hindi ba? Akala ko Yun din ang lumago. number. Yun Ayun din ang pala. number. Ha? Ayan, isa sa ehemplo yan. Kaya yung ipagmamayabang ninyo na dumadami kayo, and then ito rin spokesman na to. Ang sinasabi, nasa ano na kami, 195 na mga bansa at mga Oo. Talagang Kaya, malawak pero na. hindi naman kayo dumami. Ano nangyari sa inyo? Yung galing sa Pilipinas, pumunta doon. O di nabawasan yung Pilipinas, pumunta doon. Tapos parang pinakikita nyo sa tao, lumadami kayo. O, yun lang, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, yung Calgary. Mm. Ha? O, dati isa lang ang lokal doon. Ngayon dumami. Eh saan galing yung mga kapatid? Bunga ba yun? Hindi, galing sa Hong Kong. Hindi. Noong ibinalik na ng British sa China yung Hong Kong, nagpuntahan yung mga taga Hong Kong sa Canada. Yan lang naman. Tapos galing sa Pilipinas. Kaya, tapos pag tinignan mo, kapatid na Erning, ang tagal na natin dito sa Amerika. Ha? Ilang taon na ang iglesia niyan dito sa Amerika? Alam mo, nung tayo nagkita, 40 years eh. 40 Yeah. years. Anong year yun, kapatid na Erning? 1996? 1996? No, mga 1998 yata. 96? Oh, 98 o 96. Sa palagi natin, alam ko yun, Somewhere. nasa ako noon eh. Nakadestino ko noon sa Portland, Oregon, 94, 95. 96 yun. Mga 96 Hindi, yun. wala pa ako rito eh. Dumating ako sa Ano? Amerika 97. Wala ko dito. Oh. 97? O yun, baka 97 yun. Siguro 97. 40 years in the West. Okay? 40 Oo, years tama. in the West. Okay? Ngayon, 40. Nung 1997. Okay. 2007. 2017, 20 years. 2025, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So 28 years ago. Oo. Kumusta naman? 28 years ago, brother. Sumamba ka dyan sa mga kapilya nila. Tingnan mo kung makakakita ka ng mga puting buhok. Mas majority yung puting buhok. Ibig sabihin, blonde o kaya kulot na buhok. O, di ba? Wala kang makikita no. Makikita mo, puro Pilipino. Saan galing yun? Eh di sa Pilipinas. Oh, so, kung nag-transfer dito sa Amerika yung mga yan, ito yan. Nabawasan doon sa Pilipinas o hindi? Nabawasan. O, paano kayo lumago? Nabawasan doon, hindi pumunta lang dito. Kaya, tigilan na ninyo yung propaganda. Magturo kayo ng doktrina. Sagutin ninyo yung tinatanong namin. Paano naging tala yung nakasulat na tali sa Mateo 18:18? Yeah, Paano sagutin naging sana nila. talaan yun? Ha? Sagutin nyo yan. Kasi, pag tinatanong kayo, tinuturing nyo kaagad kaming kaaway. Wag! Hindi namin kayo kaaway. Actually, pag nagkita-kita tayo, babatiin namin kayo. At kung may pagkakataon tayo, ililibre namin kayo sa pagkain. Halika, Brad, kain muna tayo. Kayayain ka namin. Gagawin natin yun. Oo, pero hindi natin pag-uusapan para hindi tayo magtatalo yung tungkol dito. Dito lang tayo nag-uusap. Nagpapalitan tayo ng pananampalataya sa pamamagitan nitong pagtuturo, pagtatanong, pagpuna sa itinuturo niyong doktrina. Pero personal, yan si kapatid na Eduardo Manalo, hindi ka naming kaaway. Actually, pinananawagan ka nga namin eh. Hanapin mo na nanay mo.
Oo. Kung alam mo lang kung gaano ang pagluha niya. Kasi nakasama po namin siya eh. Luha siya ng luha, brother. Ang nanay mo, iyak na Hanapin mo na kapatid na Eduardo. Ay, tayo iyak. naman ay kilalang-kilala niyo kami. Yeah, Kilalang-kilala ka rin namin. O, 'di yeah. ba? Ang pag-ibig ay nagpapaalaala. Wala namang masama po ro'n kung ngayon ay sabihin namin, suhestiyon. Kapatid na Eduardo, Yeah. pakihanap naman si nanay ninyo at saka tulungan naman ninyo yung kapatid niyo na kapiit. Ang tagal-tagal ng panahon nakabilanggo yung Yeah. tao, doon na tumanda. May pamilya ho yun. Lingapin yung mga orphans. Yun ang tunay, dalisay na relihiyon. Yeah. Yung ginagawa ninyo, opposite ng dalisay na relihiyon. Tapos sasabihin niyo, "Kami lang maliligtas 'pag hindi kayo kaanib rito." Anong sinasabi ninyong kayo lang maliligtas? Diyan pa lang sa Yeah. Santiago hindi na kayo pasado, eh. Ang dalisay na relihiyon ng wika ay lumilingap sa mga babaeng bao ba yun? At saka sa mga orphans, yung mga walang tatay, wala ng nanay. Nililingap ba ninyo yun? Aba hindi. Lalo nga niyong pinahihirapan pa. Tapos sasabihin, "Kami lang maliligtas 'pag hindi kayo kaanib rito." Hindi kayo maliligtas. Talaga naman kung may mag-teksto pa diyan, talagang ang pitch ng boses, gano'n na lang, eh. Sino nga pangalan nun? Hindi ko Oo, na yan, yan, yan. nasasabi. Mga ano yun, mga taga ano yun eh. Sabi nga mga, ewan ko, huwag na natin banggitin pangalan nun. Hindi, basta Huwag na alam natin natin yun banggitin. na, na ano yan, na dating malapit din yan. Sabi nga eh, ano raw yan, ampon na, parang ano, ano tawag doon? Adopted, parang adopted Adopted son son daw nung pamilya nila. dati. So, whatever it is, hindi po tayo magkakaaway. Nagpapalitan tayo. May puna kami kasi minsan sinasabi niyo sa amin, magbalik loob kami. Pero pagkatapos niyong sabihin yun, na sinabi naman namin sa inyo na ito na yung dahilan kung bakit hindi na kami babalik, ang inyong itutugon talagang pinapagdilim ka na. Alam niyo yung mga negative na ganyan, hindi kami pinapagdilim eh. Ano, ito, alam ba ninyo mga iglesia ni Cristo o yung mga member diyan sa iglesia na yan, yung mga dati nating kasama, alam Kasama, ba ninyo na may maliligtas pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli? Alam ba ninyo hindi yan? alam niyo. Sa inyo, pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, wala nang ligtas eh. Pero kayo, sabi nyo naman, ang kaligtasan nyo doon sa araw ng paghuhukom. Pag tinanong kayo, kailan yung paghuhukom, ang sagot ninyo, ang paghuhukom po ay sa araw ng pagparito ng Kristo. Oh, kailan siya pupunta rito? Ay sa kanyang ikalawang pagparito, yun ang araw ng paghuhukom. So doon sa paghuhukom na yun, doon kayo maliligtas. Opo, opo. Anong gagawin sa inyo? Ang tanong nyo, ang sagot nyo, idideklara kaming tupa. Pero yung mga hindi maliligtas, idideklarang kambing. Ganun pala. So, kung kayo ay idideklara ng Kristo na tupa, pagbalik niya, edi hindi pala kayo kasamang bumalik. Kasi yung mga kasamang bumalik, sabi, ang Panginoong Yahushua o ang Kristo ay bababa upang isagawa ang paghukom sa lahat, kasama niya ang laksalaksang mga banal. Saan ang galing yung mga laksalaksang mga banal? Yun yung mga unang binuhay at mga dinatnang buhay na kanya, na sumalubong sa kanya doon sa alapaap at dinala niya sa kaharian ng kanyang ama. So hindi nyo alam yun. Di ba? Na mayroong orders of salvation. Kaya, hinihikayat namin kayo, tanungin ninyo yung idinoktrina sa inyo. Ano ba yung itinuro sa atin? Kumpleto ba yan? Kaya itong ating programa, 1,001 Berean o tanong ng mga Bereyano. Nasa 171 pa lang kami, ang dami pang tanong. Ang dami Hindi pa, ba? ang dami. Napakarami pang tanong na dapat sagutin. Kita nyo, naniniwala tayo pare-pareho nun. Pag itinalakaan niya ng pamamahala, matatala ka sa aklat ng buhay sa langit. Paano ano binabasa sa atin? Ang binabasa sa atin, Mateo 18:18. Ano nakasulat doon sa Mateo 18:18? Ang nakasulat doon, maliwanag. Ano man ang tinatalian ninyo sa lupa, ano sabi? Talian daw saan? Sa langit. Sa langit. Tanda natin na nakasulat, anuman. Or in English, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ngayon, pag binasa nyo po yan, doon sa Amplified Version ng Biblia, maliwanag ang pagkakasulat doon. Whatever you bind, merong
open parenthesis tsaka close parenthesis na ang ibig sabihin nung bind ay forbid or declare improper on earth, or sabi nga yung hindi tama, di ba? Yung idideklara ninyo, yung binding, yung idideklara ninyong yung ipagbabawal ninyo at idideklara ninyong improper dyan sa lupa, yung idineklara na sa langit. Yun ang sinasabi. Ito? Eh ano man yung loose? Yung loose, whatever you permit. Kung ano man Alaw. ang ipahintulot ninyo o ipapasya ninyo dyan, yung pinahintulot na sa langit. Yun ang sinasabi niyan. At pag binasa po ninyo doon sa bandang itaas, ang pinag-uusapan niyan, yung alam na alam natin. Pag nagkasala ang kapatid mo sa iyo, puntahan mo, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Pag siya'y nakinig sa iyo, nagwagi ka sa iyong kapatid. O di ba? Yun ang nakasulat. Pag tuloy-tuloy na pagbasa, mapupunta ka ngayon sa 18. Ang sinasabihan na ron, yung mga magpapasya. Na ano ang sabi doon sa mga magpapasya? Kalimitan yan, yung mga apostol noon. Sabi, ano man, ang inyong talian sa lupa, yung tinalian na sa langit. Ang ibig sabihin, ano man ang inyong ipagbawal dyan, yung ipinagbabawal sa langit. Ano man ang inyong payagan dyan o kalagan dyan, yung pinayagan o kinalagan na sa langit. Yun ang ibig sabihin nun, hindi talaan. Alam ba ninyo yun? Pero tayo, kapatid na Erneng, takot na takot tayong mawala sa talaan. Noon. Oo, bakit kamo? Kasi nga, yun ang paniniwala sa atin, merong maling doktrina na pumasok sa utak natin. Yeah. Nakita nyo? Bueno, kami po ay umaasa na itong ating ginawang ito, na talakayan na ito, nagbabasa tayo ng ilang mga bahagi ng talata ng Biblia, ay nagsilbing tanglaw para po sa ating mga kaibigan, mga kasama natin dati, na huwag silang magagalit. Mana pa ay dapat ay magpatuloy sa pakikinig, sapagkat sa pakikinig nang gagaling po ang alam ng katotohanan at doon umuusbong yung tunay na pananampalataya. Kung ang ating pananampalataya po ay mali at hindi nakasalig sa talagang kung ano ang sabi ng Diyos, mababagsak tayo doon sa hidwang pananampalataya. Kabilang po yun sa hindi kapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ayaw natin nun. Kaya umaasa kami, Ayun, kapatid na Jerry. ano po, bago tayo manalangin, kapatid na Erneng, isa pa para maging sarado tong ating ginagawang pag-broadcast na to. No? Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pagdating doon sa kamalian, kapatid na Erneng, anong talata nga uli yun? Yung prove me wrong. Oo, prove me wrong. Yeah. Sabi nga Basa na natin noong nakaraan yan eh. Nandyan yan. Ito po yan. Sa Hum 8:23. No? Kasi gusto natin lagi ito ma-share para maipaalala natin doon sa mga nakikinig. At saka yan sa mga ministro o mga pare ko ano man ang inyong religion, no? Kasi itong sabi namin, para sa amin, ito yung katotohanan. Ngayon, ang Panginoong Yahushua, ganyan din eh. Ang Panginoong Yahushua, Kristo, ganyan din ang kanyang sinasabi, no? Kita nyo, pabasahin na sa itong sinabi ng Panginoong Yahushua, ang Masiyak, o ang Kristo mismo ang nagsalita nito. Ito, bago tayo manalangin, ito po ang huling talata na babasahin natin. Ayan, makikita nyo sa 18:23. Ayan sabi ng Kristo dito, if I said something wrong, Yahushua or Jesus replied, testify as to what is wrong. Ayun sabi niya sa New Living Translation. Yahushua replied, if I said anything wrong, you must prove it. Ayan. Kapag kami po, meron kaming sinasabing mali, i-prove nyo po na mali yung aming sinasabi sa pamamagitan ng inyong pagbasa ng mga talata ng Biblia. Ito, sinasabi nyo, ito tanong sa amin, marapat ba ipagmapuri at pagsabi ang na ginagawa? Hindi. Mali. Can we prove that? Yes, we have proven that. Binasa namin sa inyo yung talata. Hindi po ba? So nasagot natin yan. Itong ginagawa ng mga ministro, binabasa yung tagubilin ng kanilang tagamalang pangkalahatan sa mga Pilipino. Tigil nyo yan. Hindi para sa inyo yan. Nakasulat kung ano tungkulin nyo. Preach the gospel. That's it.
Alagaan nyo yung kawan. That's it. Huwag kayong makialam dyan sa politiko. Yung sinasabi nyo, nagmamasid kayo, tumingin na lang kayo. Say nothing. It's much better. Hindi po ba, kapatid na Ernie? Say nothing about what they were doing. You know, never, sabi nga, instigate anything. Even a streak of comment about what the government is doing. Stop it. Because that's not for a religious group or that's not for any church because there is already a law, the separation of church and state. Hindi na natin dapat yung ibabayaran sa kanila. Kung mali ginagawa nila, babayaran nila yan sa Diyos at sa publiko na kanilang pinaglilingkuran. Hindi tayo ang makikialam dyan. Kapatid na Erning. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin na muna, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag at patuloy mo kaming sinasagot sa mga katanungan na itinatapon sa amin o binabato ng mga tagasuri. Salamat po ng marami sapagkat ang iyong mga salita na iyo pong ipinasulat sa iyong banal na aklat at ang banal na aklat na kinalalamnan ng mga salitang iyo pong pinagtibay ay mayroong mga kasagutan sa anumang katanungan ng tao, lalo na po sa katanungan para sa paglilingkod sa iyo. Ama, tulungan mong matutunan naming lahat. At ang aming mga kapatid dati na kinikilala namin din sila hanggang ngayon na aming mga kapatid, yung mga kasama namin, huwag silang magdaramdam, huwag silang magagalit kung sila'y pinupuna. Yayamang sanay naman po kami na punahin din ang ibang mga relihiyon sa kanilang kamalian. Dapat magkaroon din kami ng kasanayan na punahin din kami kapag kami mali. Gaya nga ng sinabi ng aming Panginoong Yahushua na kung siya ay mali, sabihin namin kung ano ang mali. Patunayan naming mali sa pamamagitan din ng iyong mga katotohanan. Sumasampalataya kami, Ama, na tinanggap mo na ang aming panalangin, pinatawad mo ang aming kasalanan, hiling po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pati na Erning, Okay. at sa inyo Hanggang po sa muli. good night. Hanggang sa susunod po. Okay.